Ila, Tensyonado ang mag-asawang Rosmilda at Isagani habang may sinisilip at pilit na sinisipit gamit ang nipper sa tenga ng mangingisdang si Tata. Tunok lang lagi. Yung kapanan, pistol, muluklok mo siya dito. Ato sa kamputlo ng tunok, no? Pero sa tuwing sinusubukan nilang hugutin ang nasa tenga ni Tata, agay. napapailing siya sa sakit. Agwantahon na lang ang tunok. Kumikislot-kislot pa raw kasi ito. Sa loob kasi ng kanyang tenga, may sumuksok na buhay na isda. Agay. Anong isda ito? At paano naman ito napunta sa kanyang tenga? Hindi na kasulod sa imong galunggan, oy. Yating kadako, ano? Sa pagkakataong ito, ang tinik wala sa dibdib, nasa loob mismo ng tenga. Na, Ila, Napakapambihira, pero nangyari. Isda na buhay nagsumiksik sa tenga ng mangingisda. Umaga nitong March 22 nang inupahan si Tata na manlambat ng isda at alimango sa kanilang palaisdaan sa barangay Cabgan, Tambulig, Zamboanga del Sur. Daghan og isda, dako pa kog halin og bahin usahay mabahinan kog 3,000 na 500 ang pinaka gamay. Akong gikuan ang tangkong, sidente po ni sod ba sa kuang dulunggan. Ulayan ako kaning kuha ang sa kuang diha sa dulunggan. Di man ako makuha kay kisi-kisi dahil hangtod nga medyo kuyawan po ko ato kay kasi jud og mga sulod yun niya ba. Nagpa-rescue na si Tata kina Isagani at Rosmilda na. ila. hanggang sa nakumpirma nila na may isda ngang diretsong nakatalon papasok sa tenga ni Tata. Hindi ako agad nakapaniwala. Sa TV ko lang yun nakikita. Hindi ko lubos akalain na mangyari yun sa tao. Si Rosmilda kumuha ng tiyanik at nipper para sipitin ang maliit pero malaking perwisyong isda. Pasok kayo. Ay, ayaw, Lucas, ha? Hindi na kasulod sa imong galunggan, oy. Yating kadako, ano? Ang salarin, ang napakamatinik na isda, ang isdang ibis. Duha ka tudlo ana ang gidak-on. Makakain yan ng tao. Pero kailangan muna natin yun, kunin yung mga tinik-tinik niya sa gilid. Lalabas yung mga isda na yan, lalo na low tide na. Parang tasty talaga kasi malakas yung kumain ng similya ng sugpo. Pwede naman magagamit pang pain or pang feeding sa alimango. Sila ay tinatawag na glass fishes. Sila po ay nakikita natin sa mga kabakawanan, malapit sa baybayin. Ang ibis naman po primarily ay hindi peste. In fact, sa Visayas areas, ito po ay isa sa mga paborito sa coastal communities na kilawin. Madali lang din daw itong mahuli. Pero sa kasong ito, hindi ang ibis na nagsusumiksik sa tenga ni Tata. Agay. Kani mangyayang kuan o tunok sa kuan Kanang ba? tungnok niyang kanang taas ba? Sa tuwing sinusubukan kasi nilang sipitin ang buntot ng ibis, imbes na mahila nila ito palabas, lalo itong sumusuot paloob. Tapos tunok na sa babaw mo sakit ka na kay taas. Ang mga ibis, mabilis naman daw mamatay kapag wala na sa tubig. Pero si Tata, hindi na makapaghintay pa, lalo't nangangamba siyang baka tuluyan siyang mabingi. Kuyawan po ko kay pasinaw niya og yun og masulod kay magsige magyug siya glihok yun mo suksok man gyud siya sa ilalom. Kaya pinilipit na nila ito at sinipit ng nipper. Wala man, nagamay. Ulo raman niya mo'y nakakuno. Ang kanilang kuan o silik mo yung paon. Kadali ang kanyang paon ng makuha ng silik. Kana pikasa. Hanggang sa Nakuha ra jud. Ibis. Ibis no? Dako. Oh, dako yaw. Nakagrabe po. Ito lagsaon ra na ba? Wala yung nabiling tanak. Dago na pula. Yung pag na mismo na nakuha na yung asawa ko yung isda, patay na po siya kasi nga naputol yung buntot. Nalipay lang po ko nga nakuha na itong isda. Medyo sakit-sakit lang siya pero di man ingon wa man puto na ingon na samad yun siya. Hi po! Good afternoon! Dr. Sanggahid ko. para makasigurong walang naiwang tinik ng ibis sa tenga ni Tata, sinamahan siya ng aming team na magpakonsulta sa isang ear, nose, and throat doctor.
Upon checking po on otoscopy, wala na pong sugat. Kasi if ever nagkasugat man siya, wala na. It's totally healed. Kunyari, hindi siya natanggal. Or if mas malaki yung foreign body, tapos forcefully siya pinul out, magkakause siya ng injuries sa outer ear, which would cause pain. So, pag hindi na-treat, pwede din siya mag-infect. Kung nalipay lang po kung wala yung diferensya, wala rin yun dito nasamad ang kong dunggan. Nipper is not a forceps. It's a cutting tool. Pwede mong ma-break down yung object dun sa mismong location niya. Imbis na makuha mo siya as a whole, magiging durug-durug na siya. Ang ginagawa namin dyan is to drop mineral oil at ang ating baby oil para ma-suffocate and eventually hindi siya mag-struggle dun sa loob at tuluyang pumasok. La, Mag-amping lang po kasunod kay masinog. Basig basundan na po niya. Pero imposible na kayo. Ang ipinagpapasalamat ni Tata, tuluyan na siyang nabunutan ng tinik, hindi lang sa dibdib, kundi pati sa tenga. nakuha ra jud. Yaw. Ibis, Ibis no? dako. Oh, naku, yaw. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.